Assalamualaikum. May nakita na naman akong gustong lutuin, guys. At ito na nga, gumawa na ako agad ng aking dough. Itong dough na ito ay kakaiba. Wala po siyang yes. At ilalagay ko na lang sa screen yung anong ginamit ko. Pagkatapos ko gumawa ng dough ay kailangan kong hatiin ng dalawa. At kumuha na rin ako ng aking tray at linagyan ko ng paper baking. At ganyan kanipis, guys, yung bawat hati ng aking dough. At linagay ko na ito dito sa aking tray. At ayan, guys, at bago natin gawin ito, guys, ay kailangan ready na itong ating panglagayan tulad ng nakita nyo. At meron pala ako ditong custard at saka corn flour at vanilla. At paghalu-haluin ko lang yan siya at imimix bago ito. At kumuha rin ako ng tang at ilalagay ko dito sa aking pan ang sugar at saka tang powder na pineapple. At naglagay rin ako ng tubig, guys. Siyempre, imimix natin yan. At imix lang ng mabuti at saka naman natin isusunod yung kanina, guys, na cornstarch. At naglagay para ako ng custard para hindi na ako makalagay ng food coloring. So, imimix natin ng mabuti, guys. At ito yung sabi ko sa inyo na cornstarch at custard. Kaya naglagay ako ng custard para hindi na ako makagamit ng food coloring kasi meron naman siyang color, guys, yung vanilla custard. So, yan, guys, ni-mix ko na siya lahat, guys. At isasalang natin ito sa mainit na apoy. At nasa medium lang yung apoy, guys, para di siya mamuo-muo or masunog. Kalahating dough pala kanina na hinati ko ay yun yung ilalagay natin dito sa top, guys. At pagkatapos magbutas-butas tayo dyan ng tinidor para hindi siya lumobo ng malaki, guys. At nagpahid din ako dyan ng isang itlog at linagyan ko ng gatas para masarap. At di ko naman naubos yung isang itlog. At yung mga sobra pala, guys, dyan sa ating tray ay pupunitin natin yan or ikakat natin. At ito, guys, yung mga natira, ginawa ko rin siyang another design na naman. Pero pineapple pie pa rin yung kanyang laman, guys, or palaman. So, papahiran din natin yan siya ng egg para maganda tingnan at masarap or malinamnam. At ayan, pwede na yan siya isalang, guys. At sa oven. At kailangan naka-preheat yung oven, guys. At ayan, pagkatapos ko isalang itong isa, guys, ay sinunod ko naman itong isa, guys. Madali lang naman magluto basta may kompleto kang ingredients. At ito na, guys, tapos na itong isa, guys, luto na. At hihintayin ko naman itong aking pangalawang sinalang, guys. At finally, luto na rin, guys. At huwag muna natin yan ikakat. Hintayin natin ng mga 15 minutes. At ito na. Ayan. Tingnan nyo naman, ang ganda. At mukhang masarap nga, guys. At first time ko magluto nito, guys. Kaya nga, titikman natin mamaya pag open ng ating iftari. At ayan, siguro 15 pesos to 20 pesos na to sa Pilipinas. Kasi dati nasa 10 pesos or 5 pesos pa lang. So, comment nyo nga sa baba kung magkano na nga itong ganitong tinapay sa Pilipinas. Siyempre, nagmahal na lahat ng bilihin. So, wala nang 5 pesos sa ngayon. So, diba, nakakatipid ka talaga